Praise God, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid. Muli naririto ako at dahil sa pag-aaral na ito mga kapatid ay patuloy po tayong nagkikita. Kaya samahan niyo akong muli mga kapatid sa pag-aaral na ito at tayo mga kapatid ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah. Dear Lord Jesus, minsan pa Panginoon, salamat sa iyo Ama sa mga sandaling ipinahihiram mo sa amin, Panginoon, katulad ngayon na kami muling naririto, Panginoon o God, hallelujah, upang ipagpatuloy namin ang pag-aaral namin, O Diyos, sa mga salita mo, upang patunayan, Panginoon, ang pag-aaral na ito, na ikaw lang, O Diyos, hallelujah, ang nag-iisang Diyos ng kahapon at ng magpakailanman, Panginoon. Kaya, O Diyos, samahan mo kami, Panginoon, O God, hallelujah, at sa pamamagitan ng mga lessons nito na punong-puno ng mga scriptures, Panginoon, ay maging revelation ito at maging maliwanag ito sa marami, Panginoon, O God, hallelujah, upang ang aming worship, ang aming service ay nakatutok, Panginoon, sa tunay na Diyos. Kaya at sa iyo kami umaasa, Panginoon, O God, nanganganlong at inaanyayahan ng presensya mo, Panginoon, na siyang lumakip sa amin at maging kasama namin. Samantalang ang lahat ng kapurihan naman, Panginoon, O God, at kaluwalhatian ay selong po namin, Panginoon, inilalaan. Sa pangalan mo po, Jesus. Amen. Okay, so topic natin ngayon, mga kapatid, ay One God Manifest Himself to Angels and Men. Hello, Jimna. Thank you. Lagi ka lang dyan. At ang topic na ito mga kapatid ay patutunayan natin mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya napakarami pong verses tayong babasahin, no? So magsimula tayo mga kapatid sa Old Testament. Ang topic natin, One God Manifest Himself to Angels and Men. Okay, so from the beginning of creation, makikita natin mga kapatid, God assumed a visible spirit image called the Word. Okay. At ang sabi mga kapatid sa John 1:1-3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O maliwanag yun mga kapatid ha. Yung Word na yon mga kapatid ay Diyos. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Okay, so yan ang versikulo mga kapatid doon. And then, man was created in the likeness of God's image. Ang sabi ng Genesis 1:26 and 27, at yun ay nauunawaan natin lahat dahil tayo ay nilikha ng Panginoon sangayon sa kanyang wangis. Genesis 1:26 and 27, and God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. And then, mga kapatid, no, yung let us make man, ang sabi dito sa 27, so God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. So, isa lang po ang nag-create sa ating tao. At isa lang Diyos ang nag-create sa lahat ng nilikha. Okay, so, Malachi 2:10. Have we not all one Father? Hath not one God created us? Why do we deal treacherously every man against his brother, by profaning the covenant of our fathers? So, ang point doon, hindi bagaan niya, isa lang Diyos na lumikha sa atin. At meron lang tayong isang Ama. Yan. So, iisa lang po mga kapatid, ang Diyos na lumikha. At ang sabi mga kapatid, saints of old were able to see God when they saw this image. Ang sabi mga kapatid, no? Yun daw mga saints noon ay nagawa nila na makita ang Diyos nang makita nila yung image na to. Ang sabi ng Genesis 3:8, and they heard the voice of the Lord. Ito ay si Adam and Eve. And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So, ando doon ang presensya ng Panginoon. At sila'y nagtago. So, ang sabi mga kapatid din naman ng Genesis 18:1 and 2. And the Lord appeared unto him in the plains of Mamre,
And he sat on the tent door in the heat of this day. And he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself toward the ground. At ito ay sa kasaysayan ni Abraham nang siya'y puntahan ng Panginoon kasama ang 2 angels upang sabihin sa kanya na parurusahan niya ang Sodom at Gomora. Nagugunawin niyon sa pamagitan ng apoy at asupre. So, at napakita ang Panginoon sa kanya. And then, mga kapatid, Genesis 28:12 and 13. And he dreamed, and behold a ladder. At ito ay si Jacob nang umalis siya sa piling ng kanyang magulang dahil sa banta ni Esau na kanyang kapatid. And he dreamed, and behold a ladder set up on the earth, and top of it reached to heaven. And behold the angels of God ascending and descending on it. And behold the Lord stood above it, and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac. The land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. So nakita niya ang Panginoon na nakatayo doon sa pinakadulo, mga kapatid, ng ladder na yon. Okay? So, ganon din sa Genesis 32:24. Genesis 32:24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Okay? And then, dito ay ipinakikilala, mga kapatid, na kung sino yung angel na yon. Sabi niya, nakita niya ang Panginoon ng mukhaan. Okay? Then, Exodus 19:20 and 21. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount. And Moses went up. 21. And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. Yan. So, pinababa ng Panginoon si Moses, at sabihan mo niya ang mga tao, dahil baka sila ay lumagpas at makita nila ang Panginoon, at marami ang mamatay sa kanila. So, si Moses, mga kapatid, ay nakita niya ang Panginoon dahil ang sabi sa Exodus 24:9-11 ay ganito. Then went up Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. No? Marami pala sila na umakyat doon sa Mount Sinai. And they saw the God of Israel, and there was under his feet as it were a paved work of a sapphire stone, and as it were the body of heaven in his clearness. And upon the nobles of the children of Israel he laid not his hand. Also they saw God, and did eat and drink. Kumain pa sila doon sa Mount Sinai, mga kapatid. Kita nyo? Oh. So, nakita nila ang Panginoon. Then, ganyan din sa Numbers 12:6-8. And he said, Hear now my words. If there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. With him will I speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore then were ye not afraid to speak against my servant Moses? At ito, mga kapatid, ay si Aaron at saka si Miriam, na hindi nalugod ka sa kanilang sa kapatid na si Moses sapagkat siya ay nag-asawa. Ayan, no? So, men called him the angel of the Lord. So, tinawag ang Panginoon na angel of the Lord, or the angel of Jehovah. Genesis 16:7. And the angel of the Lord found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain in the way of Shur. Okay? Then, chapter 22, verse 11. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. So, ito yung tagpo na kung saan ay iaalay niya si Isaac. Judges 6:11. And there came an angel of the Lord, and sat under an oak which was in Ophrah, that pertaineth unto Joash the Abiezrite, and his son Gideon threshed wheat by the winepress to hide it from the Midianites. Yan. Nang ito'y tawagin ng Panginoon si Gideon upang maging leader ng Israel. And then,
2 Samuel 24:15. So the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed, and there died of the people from Dan even to Beersheba 70,000 men. So, ang Panginoon ay tinatawag na Angel of the Lord or Angel of Jehovah. And then, sumunod, from His headquarters throne in heaven, this image ruled the universe, manifested Himself to angels and men, and judged mankind. So, siya ang humahatol, mga kapatid, no? Psalms 9:4, and then verse 7, For thou hast maintained my right and my cause, thou sattest in the throne judging right. But the Lord shall endure forever. He had prepared His throne for judgment. Okay, so nagprepare na ang Panginoon ng kanyang trono para sa pagdating ng paghatol. 1 Kings 22:19. And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on His throne, and all the host of heaven is standing by Him, on His right hand and on His left. Okay? Then, ang sabi ni Isaiah sa Isaiah 6:1, In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. So, nakita mga kapatid na Isaiah ang ating Panginoon. So, kapag ginugusto ng Panginoon na ihayag ang kanyang sarili, ay ihahayag niya. At ito'y nakikita nila. And then, mga kapatid, sabi dito, in the fullness of time, nung dumating na yung tamang panahon, God's Spirit impregnated a virgin, and she gave birth to a son who was truly God and truly man. Okay? Ito na yung pagdating ng Panginoon dito sa lupa na nag-impregnate siya doon sa womb ni Virgin Mary. Okay? At ang sabi, Galatians 4:4 and 5, But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Yan ang kapunuan ng panahon, ng plano niya na siya pumarito dito sa lupa. Then, John 1:14, And the Word was made flesh. So, kanina, binasa natin ng John chapter 1, 1, 2, 3. At doon ay pinatunayan na yung Word ay ang Diyos. At ang sabi dito, and the Word was made flesh. At yung Diyos na yon ay nahayag sa laman, and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan. Matthew 1:21-23, And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us. So, sa mga verses na yan, mga kapatid, no, kahit hindi na tayo bumasa pa ng napakaraming verses, mga kapatid, napakaliwanag noon, na yung isisay lang ng ni Virgin Mary, mga kapatid, ay tatawaging Emmanuel, nang ibig sabihin God with us. No? So, yun. Luke 1:35, And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So, ito yung sinasabi, mga kapatid, ni Archangel Gabriel kay Virgin Mary. Yan. So, the same image seen by saints of old is Christ. He surrendered His glory and came down from heaven. Ang sabi ng 2 Corinthians 8:9, For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that ye through His poverty might be rich. Yun ang purpose niya, mga kapatid, no? Ang tayo ay paunlarin, na ang Panginoon ay napakayaman sa lahat, may-ari ng lahat ng bagay, pero siya pumarito na parang mahirap upang tayo ang paunlarin niya. Yan. Philippians 2:6-8, Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. At yun ay alam natin, mga kapatid, no? So, ang sabi ng pagpapatuloy ng verses na yon, But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. So, nagkatawang tao lang ang Panginoon, mga kapatid, na dito na ang mundo. No? At hindi na natin siya nakilala.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Yan mga kapatid, no? Then John 3:13, and no man hath ascended up to heaven, but he that hath come down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven. So, sinasabi nila mga kapatid, no, yung mga hindi naniniwalang isa ang Diyos, ando doon na si Jesus noon pa man, kasama na ng Ama. Kaya isinugo, no? So, dalawa yung Diyos na nasa langit, pero meron lang isang Diyos. John 6:62, what and if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? So, paano kung ang anak ng tao ay umakyat sa langit kung saan siya dati? No? John 17:5, and now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was. Yan, mga kapatid, no? So, yung Diyos, mga kapatid, upang makapag-communicate siya, mga kapatid, sa kanyang mga creatures, noon pa man sa simula ng kanyang creation, pinili ng Diyos na yung portion ng kanyang invisible na kalagayan, mga kapatid, yung portion ng kanyang substance na yon ay magkaroon, mga kapatid, ng bahagi dito sa lupa. At yun yung kanyang pagkakatawang tao. Sa fullness ng panahon, kagaya ng sinabi ng Galatians 4:4, ang image ng Panginoon ay makikita natin na kung saan ay binihisan niya ang kanyang sarili ng laman sa pamamagitan ng pagpasok ng Espiritu, at yun ay siya doon sa womb ni Virgin Mary upang magkaroon siya ng flesh and blood, sapagkat ang purpose niya ay isave ang mundong ito, tubusin sa pamamagitan ng kanyang sarili. At alam natin mula sa Old Testament, mga kapatid, ang pagtutubos ay sa pamamagitan ng dugo upang mapatawad ang kasalanan. So, kinakailangan niyang magkaroon ng dugo at nagkatawang tao siya upang mangyari yon. So, kaya ang dugo ng ating Panginoon ang siyang tumubos sa atin. So, at siya, mga kapatid, ay naging anak ng Diyos. Ang redemption, mga kapatid, ay makumpleto na yung kanyang glorified body, siya ay nag-ascend sa heaven at doon siya sa tunay niyang kalagayan. So, ang sabi niya, kailangan niyang umalis, mahalaga sa inyo. Ang sabi niya sa kanyang mga disciples, mahalaga sa inyo ang ako'y umalis, dahil kung hindi darating sa inyo ang Espiritu Santo. Pero kung ako'y aalis, ipadadala ko siya sa inyo. Ayan. Kaya, upang maunawaan ng tao, hindi niya tayo ginugustong malito, mga kapatid, no? Kaya, hindi dumating ang Holy Ghost nung siya nandito pa. At siya ang Holy Ghost baptizer. Yan ang pinaliliwanag, mga kapatid, ni John the Baptist. Kaya kinakailangan niyang umalis sapagkat nandito siya sa formang tao. So kinakailangan niyang umalis at nag-ascend siya sa heaven, and then nang siya naroon na, dumating sa atin ang Holy Ghost. Okay, so doon sa kanyang kapanganakan, no, birth, ang ating Panginoon ay nag-incarnate. At yung kanyang divinity, mga kapatid, ay nagmingle sa humanity doon sa womb ni Virgin Mary upang makapag-produce ng Son of God and Son of Man. Yan. Then sa crucifixion, mga kapatid, yung kanyang glorious manifestation ng nag-iisang tunay na Diyos ay ini-ordained mula pa sa foundation ng mundong ito. At ang sacrifice ay nangyari. Siya yung sacrifice, mga kapatid, para sa kasalanan ng buong mundo. Ang sabi ng John 17:24, Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. So, ito sinasabi niya, alalahanin natin, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa pagka-Diyos, bagaman siya ay nasa formang Diyos. No? Pero, ibinaba niya ang kanyang sarili dahil siya nasa anyong tao. Kaya ganito ang way ng kanyang pananalita. And then, 1 Peter 1:18-21, For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot,
who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you, who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory, that your faith and the hope might be in God. So, upang ang atin daw pananampalataya ay hindi matutok kung kanino man kung hindi sa Diyos. At sino ba ang sinasamba at kinikilala ng buong mundo? Ang sabi ng Acts 4:12, mga kapatid, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So, ang sabi mga kapatid ng Revelation 3:8, I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Oh, hindi ipinagkaila ang kanyang pangalan. So, mahalaga yung pangalan, mga kapatid, no? So, ang sabi mga kapatid, ascension. Nung ang gawa ng redemption, yung pagtutubos, mga kapatid, ay nakompleto na. Ang ating Panginoon ay umakyat sa langit, bumangon siya muna sa mga patay, and then siya ay umakyat sa langit, mga kapatid, at dumuon sa kanyang tunay na kalagayan, at dumuon sa kanyang trono. Hebrews 1:3, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Yan mga kapatid, so nasa kanan daw ng kamay, mga kapatid, no? Ngayon, Acts 1:9 hanggang 11. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Ito yung kanyang ascension. At ang naroon ay ang kanyang 120 disciples. And a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Ayan, mga kapatid, no? So, babalik ang ating Panginoon. So, siya yung iniwan ng langit, nagkatawang tao, namatay, nilibing, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Siya yung babalik. At yun ang ating inaasahan. So, sino ba yung ating, kapag tayo nagkakasala, kanino tayo humingi ng tawad, di ba, kay Jesus? Kasi siya ang nagpapatawad ng kasalanan. Siya yung tumubos sa atin. Siya yung may pangako ng eternal life. Siya yung babalik para kuhanin tayo. Hindi ba nakatutok ang ating pananampalataya, mga kapatid? Sa Kanya lang. Nasa Kanya ang pag-asa nating lahat, mga kapatid, no? So, Philippians 2:9-11, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Kaya kung Ama ay may pangalan na iba kay Jesus, mas mataas pa ang pangalan ni Jesus kaysa Kanya. Which is above every name. That at the name of Jesus every knee should bow, and of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Yan, kita nyo mga kapatid. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kaya kung hindi mo mauunawaan ang dual nature ng Panginoon, na siya totoong tao at totoong Diyos, mga kapatid, ay hindi ka nga maaalis sa kalituhan. No? So, now, pupunta tayo mga kapatid sa New Testament. So, ang sabi mga kapatid, Christ's headquarters and throne will be in New Jerusalem, when He dwells with men in new heaven and new earth. Kapag nagkaroon na ng new heaven and new earth, mga kapatid, ang headquarters ng Panginoon, mga kapatid, ay magiging ang New Jerusalem. Ang sabi ng Revelation chapters 21 and chapter 22. So, kayo na po mga kapatid ang magbasa noon. Dahil kung babasahin ko ngayon yung 2 chapters, ay napakahaba po noon, no? So, doon sa Great White Throne, on the Great White Throne, Jesus Christ will judge every man from the book of life. So, kung iba yung Ama at iba si Jesus, siya yung magja-judge pa rin, mga kapatid, no? So, ang sabi na dito, Revelation 20:11-15, And I saw a great white throne, ito si John the Beloved, And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. O, kita nyo mga kapatid, stand before God. And the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works.
And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Oh. Sino maghahatol, mga kapatid, at maghahagis sa tao sa hell, mga kapatid, kung hindi ang ating Panginoon? Okay, so ang sabi pa, mga kapatid, ng 1 Peter 4:5, who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead? Sa buhay at sa patay, mga kapatid, ay siya, mga kapatid, ang hahatol. Romans 2:16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, according to my gospel. Ang sabi, mga kapatid, ni Apostle Paul. See? In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ. So, ang ating Panginoon ang hahatol kahit paano pa mga sikreto natin. Mga kapatid, no? Ang sabi dito, in the day when God shall judge. So, yung Diyos ay hahatol sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi sila magkabukod, mga kapatid. At pag-aralan natin yung blending ng man at saka ng God. No? Hindi ito fusion, hindi ito confusion, ito'y fusion. No? Ang sabi sa pag-aaral natin, okay? At ang sabi, mga kapatid, Revelation, nasa na ba ako? 20 verse 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection, on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. Dito yung divinity at saka yung kanyang humanity. Yung Christ ay humanity, mga kapatid, no? Yung God ang kanyang divinity. Zechariah 14:8 and 9, and it shall be in that day that living waters shall go out from Jerusalem, half of them toward the former sea, and half of them toward the hinder sea. In summer and in winter shall it be. And the Lord shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. O yan, mga kapatid, no? Kaya kung hihintayin mo pa yung araw na yon para makilala mo at maunawangi sa Diyos, late na yon. Late na yung masyado, mga kapatid, no? Okay, 16 and 17, mga kapatid. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the feast of tabernacles. And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain. Ayan, mga kapatid, no? Kaya, mahalaga ngayon pa lang kilala na natin, mga kapatid, kung sino ang Diyos. Saan ako? Revelation 17:14. Okay, ito, mga kapatid. Christ, as King of kings and Lord of lords, will return to earth with the saints and the armies of heaven. Yan sa mga kapatid, sabi ng Revelation 17:14, this shall make war with the Lamb. Sino yon, mga kapatid? Panahon ito ni Antichrist. No? Na kung saan, mga kapatid, yung kanyang hukbo ni Antichrist, mga kapatid, ay makikipagdigma sa Kordero. At yun ay walang iba kundi si Jesus. And the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and they that are with him are called, chosen, and faithful. Sino yung called, chosen, and faithful? Ang church. Na kung saan tinawag ng Panginoon, pinili ng Panginoon, at naging tapat sa Panginoon. Kaya hindi lahat ng tinawag ay sasabihin nating pinili, malibang tayo'y maging tapat. Okay? So, ang sabi ng Revelation 19:11-16, and I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. Kita niyan, mga kapatid, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And he was clothed with a vesture dipped in blood. Doon na lang, mga kapatid, And his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it
he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. And he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, sino yung inaawit natin? Naawit natin yan. He is the King of Kings, He is the Lord of Lords. Diba mga kapatid? At yan mga kapatid ay walang iba kundi ang ating Panginoon, si Jesus. Then, ayan, nasan ako? 1 Timothy 6:14-16. That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in his times he shall show who is the blessed and only potentate, the King of Kings and Lord of Lords, who only hath immortality, siya lang ang iyong may immortality, mga kapatid, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Ewan ko, pag hindi pa natin naunawaan itong oneness na doctrine, mga kapatid, no? Zechariah 14:5, And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azal. Yea, ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah, and the Lord my God shall come, and all the saints with thee. So, siya ay, ang ating Panginoong Jesucristo ay darating as King of Kings and Lord of Lords. Okay, then, Christ will return in the clouds for His church and give rewards at His judgment seat. 1 Thessalonians 4:13-17. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan mga kapatid, no? Sino yung may hawak ng eternal life? Si Jesus. Siya'y dadating para kuhanin yung mga taong nabago, sumampalataya sa Kanya, nabuhay para sa Kanya, at siya'y babalikan niya, mga kapatid, no? So, ang sabi ng 2 Corinthians 5:10, For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ayan. So, kung ano ang ating gawa, hahatulan tayo ni Jesus. Romans 14:10 and 11. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. Kanino tayo magko-confess kung hindi kay Jesus, no? So, Christ sits on the throne in heaven as mediator between God and man. Hebrews 2:17, Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Yun ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, kaya siya nagkatawang lupa, ang tayo magkaroon ng reconciliation sa Diyos. Okay? Hebrews 7:25 and 26, Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. So, sa iyo, napakadaming pinapila ng ating Panginoon. Sa yung ating chief shepherd, sa yung ating mediator, sa yung lamb, mga kapatid, slain from the foundation of the world para sa atin, at siya yung ating high priest. Na sa Old Testament, ang high priest lang, mga kapatid, ang dumoroon sa Holy of Holies. Okay? So, Hebrews 7:25, teka, nasaan ba yun? 7:25 and 26. Okay, nabasa ko na. Hebrews 8:1. Now of the things which you have spoken, this is the sum.
We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens. And then, 9:24, for Christ is not entered into the holy places made with hands. No, so doon sa tabernacle, mga kapatid, no? Yung Holy of Holies na binanggit ko. For Christ is not entered into the holy places made with hands. Hindi sa holy place ng tabernacle, hindi sa Holy of Holies ng tabernacle siya, mga kapatid, pumasok. Ang sabi dito, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Okay? And then, mga kapatid, 1 Timothy 2:5, for there is one God, and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Meron lamang isang Diyos, at mediator between God and man, the man, Christ Jesus. So, at siya yung Diyos na nagkatawang tao. Di ba, mga kapatid? Okay, and after Jesus was glorified and ascended to heaven, the promise of the Father, the baptism of the Holy Ghost came to indwell believers. Ang sabi ng John 7:39, but this spake he of the Spirit, which they believe. But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Kailan nag-glorified ang ating Panginoon? Nung siya nabuhay na mag-uli. Dahil nung siya ay hindi pa dumaraan sa suffering, ay hindi siya nag-glorify. Namatay siya, hindi siya nag-glorify. Noong siya ay nabuhay na mag-uli, mga kapatid, doon siya nag-glorify. Kaya nung siya nabuhay na mag-uli, dumating ang Holy Ghost, mga kapatid, no? John 14:16 to 26. Medyo mahaba ito, mga kapatid, no? Pero babasahin ko sa inyo. John 14:16 to 26. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. Sabi niya sa mga disciples, kilala niyo siya, sapagkat siya ay kasama ninyo, at siya isa sa inyo. I will not leave you comfortless, I will come to you. Yet a little while, and the world seeth me no more. But ye see me, because I live, ye shall live also. At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me, and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. O hindi niya sinabi, at ima-manifest ko kami sa inyo. I will manifest myself to him. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world? Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. He that loveth me not, keepeth not my sayings, and the word which ye heard is not mine, but the Father's which sent me. These things have I spoken unto you, being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Gandol lang ba yun, mga kapatid? Okay. So, yan, mga kapatid, no? Kung ano ang narinig nila sa mga teachings ng Panginoon nang siya'y kasama pa nila sa laman, ay ipapaalala lahat ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipadadala sa kanila. So, ang sabi, mga kapatid, basta na ako? John 16:7 to 10. Okay? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Kanina, mga kapatid, whom the Father will send in my name. Pero dito, the Comforter will not come unto you if I will not depart. But if I depart, I will send him unto you. Si Jesus na magpapadala. Ilan ang magpapadala? Dalawa? Hindi, mga kapatid, no? Kundi si Jesus, no? Ang sabi, mga kapatid, 7 to 10, sabi niya, and when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more. Ayan. And then, Acts 2, 1 to 4, mga kapatid. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound
from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So yan mga kapatid, ang one God manifest Himself to angels and men. Ngayon, mga kapatid, no? God in our human bodies. So, ang Diyos, mga kapatid, sa ating human bodies, sa ating katawang lupa. Ang ating Panginoon, mga kapatid, bago siya nag-ascend, bago siya umakyat sa langit, ay nagsalita siya, mga kapatid, ng isa pang unusual self-revelation na yung ginusto niya, mga kapatid, upang mas lalo tayo ma-acquaint, mga kapatid, sa tao, acquaint men with God, upang ang tao, mga kapatid, ay lalo pang makaunawa sa Diyos. A comforter ay darating, mga kapatid, to perform many wonderfully designed functions para sa atin. At alam natin ang function ng tayo nagkaroon ng Holy Ghost. Doon tayo nabago. Doon tayo nagkaroon, mga kapatid, ng power. So, sa bagong manifestation na ito ng Espiritu Santo, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-lead at nag-guide sa atin sa lahat ng katotohanan. Nagbigay sa atin ng power over the devil, power to witness, cast out devils, heal the sick, seal the believer, no? Kasi tayo tinatatakan at ang tatak natin ay ang Holy Ghost. At nagpo-provide ito ng 9 spiritual gifts at gayon din ng 9 fruit of the Spirit. Yung infilling ng Espiritu Santo, mga kapatid, ay long-awarded promise ng Diyos, mga kapatid, na i-design niya upang ma-empower ang bawat tao, bawat individual na kung saan ay sasampalataya sa Kanya. Subalit itong precious gift na ito ay hindi maipagkakaloob hanggang ang ating Panginoon ay hindi pa nag-glorify at hindi pa nakakaakyat pabalik doon sa langit. Yan. Kaya ang sabi, mga kapatid, kanina sa John 7:39, but this spake he of the Spirit which they that believe on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. So, dahil sa ang ating Panginoon, mga kapatid, ay nagbigay ng emphasis na nagsasabi, I will come to you. Ako'y darating sa inyo. Alam natin, mga kapatid, na sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo o yung comforter ay isang spiritual na kapahayagan ng Espiritu ng Diyos na sumasa atin. Kaya nga, ang sabi, mga kapatid, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, yung binasa ko kanina sa John 14, because it seeth him not, neither knoweth him, but ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. I will not leave you comfortless, I will come to you. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. O yan, mga kapatid. Kaya kapag ang tao nakareceive ng Holy Ghost, nang makareceive ng Holy Ghost ang mga disciples, sino na ang kanilang ipinangaral? Sa Matthew, Mark, Luke, and John, mga kapatid, ay naghahanap sila, sino ba yung Ama? Ipakita mo sa amin ng Ama at ito'y sukat na sa amin. Pero nang sila'y makareceive ng Holy Ghost, mga kapatid, doon nila na-realize kung sino ang mga binabanggit ng Panginoon na Ama. At gayon din, mga kapatid, yung manifestation ng kanilang sarili ay nahayag sa kanila. Ano ngayon ang bagong role ng Panginoon sa langit? Pagkatapos na siya, mga kapatid, ay nag-ascend doon sa kanyang trono, mga kapatid, ay ina-assume niya ang bagong role ng pagiging mediator. Ang mediator ay isang middleman or siya yung pumapagitna, mga kapatid, sa dalawa, no? Siya yung humahakbang, mga kapatid, sa dalawang party na sabi natin pareho niya kaibigan, mga kapatid, upang magkaroon sila ng reconciliation sa anumang differences na meron sila. So man and God are the two parties na i-involve doon ay ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagiging tao. So ang ating Panginoon ang humahakbang between the two to be the mediator. Ayan. Ang sabi ng 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Yan. So yung epistle ng Hebrews, mga kapatid, na nagsasalarawan ng ating Panginoon ay ang ating tapat na high priest at ang superiority ng New Covenant over the Old. Ayan.
ang ating Panginoon, si Jesucristo mga kapatid, na ang ibig sabihin ay Messiah or the Anointed One, ay nagkaroon mga kapatid ng ng title na mas mababa mga kapatid kaysa sa angels, mas mababa ng konti sa mga angels at His birth nung siya ipanganak dito sa lupa. But God has anointed Him above all angels and men. Pagkatapos mga kapatid, ang sabi ng Hebrews 1:3, He had by Himself purged our sins, set down on the right hand of the majesty on high. At ito hindi magagawa mga kapatid ng sino mang tao. Kaya ang Diyos na nagkatawang tao, yun lang mga kapatid ang pumutol ng ating mga kasalanan. Ang Almighty God mga kapatid ay hindi namatay para sa ating mga kasalanan. Kung iba yung Ama at iba si Jesus, mga kapatid, yung Almighty God ay hindi namatay para sa ating mga kasalanan, subalit yung tao na si Jesucristo. So the Son of Man is in His glorified heavenly body now inhabits the place of power and authority in heaven. Ayan mga kapatid, di ba? So, pagkatapos noon mga kapatid ay yung katotohanan at saka yung tradisyon ng tao. So, truth or tradition. Sabi dito mga kapatid, kung ang tao mga kapatid ay nandoon sa walang katiyakan, na kung ang kanyang ama mga kapatid ay isa doon sa person sa three, o yung isang persona doon sa tatlong personas, no? At siya mga kapatid ay hindi nagkakaroon ng interest na i-consider ang matter na to. Yung bang taong yun mga kapatid ay makagagawa niyang mahalin ang ama. Yan mga kapatid, no? Sapagkat kung gayon ang iyong kalagayan mga kapatid, ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon. At ito mga kapatid ay hindi kaya makakaapekto sa iyong buhay in some point of view, no? At ito kaya ay hindi makakadisturbo sa iyo, no? Hindi mo sasabihin na, sino ba talaga sa kanilang tatlo? Alin bang mataas sa kanila? No? Kanino ba ako talaga dapat na lumapit? No? So, sa expression ng Diyos, mga kapatid, sa tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita, hindi kailanman niya isinasalarawan sa ating tao ang idea na siya ay plural or siya mga kapatid ay divided in any sense. Ang tao mga kapatid sa pamamagitan ng ating pagiging mangmang patungkol sa kanya, no? O sa pamamagitan ng ating karunungan sa mundong ito mga kapatid ay hindi na natin nakilala ang Diyos. At yun ay totoo. At yun ay na-conceive sa mga theologians, sa mga theological learning sa idea tungkol sa Diyos. At ito mga kapatid ay naging dahilan upang magkaroon ng iba't ibang pananampalataya kagaya ng ating mga naunang pinag-aralan. Meron ay hindi naniniwala sa Diyos, meron ay naniniwalang isa lang ang Diyos, meron ay dalawa, meron ay tatlo, meron ay marami. Ayan mga kapatid, no? At hanggang sa dumating nga ito na ngayon ay nakikita natin na kumakalat sa buong mundo ang doctrine ng Trinity. Doctrine ng Trinity, ang ibig sabihin, 3 persons in one God, or the idea of God in 3 persons. Yan ang kanilang doctrine. Sapagkat mula doon sa Catholic Encyclopedia, Volume 15, page 47, ay nakamarka mga kapatid ang Trinity. The Blessed is quoted the doctrine of the Trinity defined by the Roman Catholic Church. At ito mga kapatid ang nakalagay doon. The Trinity is a term applied to signify the central doctrine of the Christian religion, the truth that in the unity of the Godhead there are 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These 3 persons being truly distinct one from another. Iba-iba sila. Thus in the words of the Athanasian Creed, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, but one God. In this Trinity of persons, the Son is begotten of the Father by an eternal generation, and the Holy Spirit proceeds by an eternal procession from the Father and the Son. Yet, withstanding this difference as to origin, the persons are co-eternal and co-equal, all alike, are uncreated and omnipotent.
This, the church teaches, is the revelation regarding God's nature which Jesus Christ, the Son of God, came to earth to deliver to the world, and which she proposes to man as the foundation of her whole dogmatic system. Yan po ang nilalaman noong Catholic Encyclopedia, Volume 15, page 47. Nandoon ay nakamark ang Trinity. So, yung binasa ko, yun ang nilalaman noon. So, ito yung sinasabi ng Roman Catholic Church, mga kapatid, hindi nang sinasabi ng Biblia. So, itong false doctrine ito, mga kapatid, ay ninasa na wasakin, mga kapatid, ang doctrine na ang Diyos ay isa at ang glory at ang power ng Espiritu Santo. Instead, sinasubstitute nito ang mga titles such as Father, Son, and Holy Spirit to God's name. Yan. So, bagaman tayo hindi privileged, mga kapatid, na speculate ang patungkol sa something na sacred bilang nature ng ating Panginoong Diyos. Siya mismo, mga kapatid, ay ine-expect natin. Ine-expect niya tayo. Nag-e-expect siya sa atin. Nga ba? Nag-e-expect siya sa atin na pag-aralan natin ang scriptures upang matayo, mga kapatid, tayo doon sa reliable foundation sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Yan, mga kapatid, no? Yung mga Hudyo sa taga-Berea, mga kapatid, no? Sa mababasa natin, mga kapatid, ang kanilang kasaysayan sa Book of Acts na sila'y tinawag na more noble. Dahil kapag sila'y nakinig ng Bible study, sila'y take note ng mga scriptures, mga kapatid, mula doon sa preacher. At pagdating sa bahay, sinesearch nila yoon, mga kapatid, sa banal na kasulatan. At tinitingnan talaga nila kung yoon ang talagang nasusulat. O yan, mga kapatid. At yun ay sa Acts 17:11. Hindi sa dahilan, mga kapatid, na sila ay hindi nila gustong tanggapin yung pangangaral ni Apostle Paul, no? Subalit, naroon ang pagtanggap, pero yung challenge, mga kapatid, upang usisain nila at mapatunayan nila na katotohanan yung kanilang narinig. Ayan, mga kapatid, no? Si Dr. Billy Graham, no? Si Billy Graham, alam niya ng lahat, kilala ng lahat, no? Sa kanyang book ng title ay The Holy Spirit ay nakasulat daw, "When I first began to study the Bible years ago, the doctrine of the Trinity was one of the most complex problems I had to encounter." Nahirapan siya doon, mga kapatid, naguluhan siya. "I have never fully resolved it, for it contains an aspect of mystery. Though I do not totally understand it to this day, I accept it as a revelation of God." Yan. Hindi niya maunawaan ang doctrine ng Trinity, pero tinanggap na lang niya na yun ay revelation ng Panginoon. Yung doctrine na yun. So, the best way, mga kapatid, upang mapatunayan natin ang doctrine, mga kapatid, ay maliwanag na nakatala, mga kapatid, and then illustrate text by text na ito ay supported ng Word of God. At ito yung method, mga kapatid, na mga expert scientists ng kanilang i-discard, mga kapatid, dinidiscard ang isang theory upang i-establish, mga kapatid, ang isa pa. First, ang theory, mga kapatid, ay maliwanag nilang sinasabi. Then, the book of nature is opened. Ayan. And when fact, no, kapag naroon na yung katibayan, na kung saan ay nagbibigay ng kagandahan doon sa kanilang theory, the truth of their theory is demonstrated. Doon nila napapatunayan na totoo yung kanilang theory. Sa kanila yun iyahayag. So, follow the same pattern of proof and state the express doctrine of God as seen in the Holy Scripture. Kaya nga, kailangan natin ang tayo ay mag-aral. So, God is one Spirit. God is incarnate in Christ. The great God in heaven was born Himself into Jesus, and so was and continued to be God and man into distinct natures, but one person forever. Walang difference, mga kapatid, na nagse-separate sa Ama at saka sa Anak. Kaya nga ito ay fusion. Nag-blend sila, mga kapatid, no? But one God is Emmanuel, God with us. At i-observe natin, mga kapatid, ng salita ng Diyos verse by verse to prove
or disprove the theory we have stated clearly. Yan mga kapatid, no? So, isa na lang, champions of oneness. Sabi dito, ang isang line mga kapatid na kailanman ay hindi mabubura, no? Na matitrace natin mga kapatid doon sa Day of Pentecost nang ang mga tao ay nakatayo doon mga kapatid sa tunay na pananampalataya sa pagiging isa ng Diyos. At yung flame na yon mga kapatid, no, ay kalimitan ay nagniningas mga kapatid sa kapag dumarating ang Dark Ages. Ito'y hindi kailanman namatay. Champions ay dala-dala nila ang torch, mga kapatid, sa kadiliman sa loob ng maraming centuries. At kagaya mga kapatid ng spark ng liwanag sa gabi, at gayon din ng candle, mga kapatid, na nagniningas sa hating gabi, mga kapatid, no? Yung mga taong ito na kung saan ay hindi nag-compromise, na nag-o-oppose sa popular beliefs sa kanilang kapanahunan. Nevertheless, he left not himself without witness. Ang sabi ng Acts 14:17. Nevertheless, he left not himself without witness. Hindi umalis ang Panginoon dito ng walang saksi, mga kapatid, no? Sapagkat pinatunayan niya, mga kapatid, na merong nakakita ng kanyang kamatayan, nakakita ng kanyang pagkasilang, ng kanyang paghihirap, ng kanyang kamatayan, ng kanyang pagkalibing, at ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga, nung siya nabuhay na maguli, nag-stay pa ang Panginoon dito ng 40 days bago pa ang kanyang ascension. At silang lahat ay naging witness. So, maraming aklat ng mga histories, mga kapatid, ang ikinocompile na kung saan, mga kapatid, ay nagdedepict ng buhay ng mga champions na to. Nagpapatunay, mga kapatid, ng kanilang buhay. At ang isa doon ay si Notus, na isinilang sa Smyrna, Asia Minor, possibly early as 130 AD. Isang young man, mga kapatid, na nagngangalang Notus ay disciple ni Polycarp. At kilala niyo siguro rin si Polycarp, no? At ang isang one God preacher, mga kapatid, na kung saan ay nagturo sa pamamagitan ni Apostle John. Na-convert siya sa pamamagitan ni Apostle John. At si Notus, mga kapatid, ay tinuruan ng oneness of God katulad ni Polycarp. So, nang ang Trinitarian teaching, mga kapatid, ay nagsimula na gumapang doon sa church ng Smyrna, si Notus ay nag-attempt na i-stop yaon sa pamamagitan ng confrontation sa mga presbyters ng church. At yung conclusion, mga kapatid, sa isang meeting, si Notus ay tumanggap ng walang sagot sa kanya, mga kapatid, isang katanungan. What evil then am I doing in glorifying Christ? Ano bang masama? No? Anong kasamaan kung gayon ang aking nagagawa na i-glorify ko si Kristo? At wala silang naisagot. Yan, mga kapatid, no? So, ang sa pag-hold, mga kapatid, ng katotohanan na ang Diyos ay iisa, hindi dalawa, hindi tatlo. Si Notus, mga kapatid, ay nasuspect na pinatay bilang isang martyr somewhere in Asia Minor. About 200 AD, the Catholics claimed that he died excommunicated without decent Christian burial. So, kung walang decent Christian burial, at paano na lang siya binilibing? Itinapon? Hindi natin alam, mga kapatid, no? So, during the Reformation of the Church around 1532, si Michael Servetus muli ay nag-introduce ng doctrine ng oneness at ng Godhead, no? At naramdaman niya, mga kapatid, na siya tinatawag upang i-restore sa church ang true Christianity. At yun, mga kapatid, ay nawala since the beginning of the 4th century. Yung dogma ng Father, ng God the Father, Son, and Spirit na hinawakan sa pamamagitan ni Servetus na involved sa tritheism, polytheism, and even atheism. At nasumpungan siya, mga kapatid, na yung doctrine na yon ay nagsimulang mag-prevail, same time na ang church, mga kapatid, ay nag-grow, no? At si Servetus ay namatay at the stake outside Geneva, Switzerland on October 27, 1553. His crime,
He was condemned to death by John Calvin, one of the great reformers of the church, for religious heresy, for refusing to worship a God of three persons. O, yan mga kapatid. So, si Servetus, mga kapatid, ay pinatay at ang kanyang crime, hindi niya, mga kapatid, tinanggap na mag-worship sa tatlong persona ng Diyos. So, ang sabi mga kapatid, samantalang yung maraming steps mga kapatid ang ginawa sa pagre-reform ng mga maraming evils of the Roman Catholic Church. Ang sabi dito, the doctrine of the Trinity was accepted without a question and continues to be a fundamental article ng Greek, Roman Catholic at most Protestant churches. No? Minsan pa, sa last days nito mga kapatid, yung napakagandang revelation ng mighty God, mga kapatid, kay Kristo ay nirestore doon, mga kapatid, sa mga nagsitanggap niyaon. At ang tunay na ang katotohanan, mga kapatid, to form traditionalist ay repeatedly, mga kapatid, ay naghanap, mga kapatid, upang ito ay basagin. That the Trinitarians have held him to the traditions of men is the real truth about the Trinity. Ayan, mga kapatid. Yun ang kanilang kasaysayan. So, sa pamamagitan ng kanilang pagiging matatag, mga kapatid, doon sa pananampalataya sa iisang Diyos, ang nagiging kapalit nun ay kamatayan. So, handa ba tayong tumayo sa ating pananampalataya? Anuman ang maging haharapin natin na maging matibay kaya tayong patunayan na iisa lang ang Diyos sa buhay natin. Kagaya ng aking mga nabanggit. Si Polycarp, si Notus, si Servetus, mga kapatid, no? So, salamat sa Panginoon. Nawa, yung pag-aaral natin dito, mga kapatid, ay matatapos na tayo, mga kapatid. Isang meeting na lang tayo dito sa pag-aaral natin sa Godhead, no? At nawa ay magbigay sa atin ng tibay ang mga verses na napakarami. Wala akong nilagpasan doon, mga kapatid, no? Lahat ay binigay ko sa inyo sa lesson na to. Kaya kung kayo nag-take note, mga kapatid, at inyo itong reviewin, kagaya ng ginagawa ng mga Christians sa taga-Berea, ay napakatalino po ng ating ginagawa. So, pagpalain tayong lahat ng Panginoon at tayo ay muling manalangin. Thank you, Sister Lucy Villalobos, Richard, Pastor Nestor Barbebe, kumusta ka na, classmate? At Joe Lorenzo Acosta, thank you for watching. So, tayo manalangin, mga kapatid, at magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Dear Lord Jesus, minsan pa, Panginoon, ikaw po, Diyos, hallelujah, magpala sa amin. At ang pasasalamat, Panginoon, ang inihahatid namin pabalik sa iyong pangalan, Panginoon, sapagkat tunay na ginawa mo kaming mapala, do Diyos, hallelujah, na makilala namin, Panginoon, na ikaw ang nag-iisa at tunay na Diyos, Panginoon. Kaya Lord God, hallelujah Jesus, ikaw, Panginoon, ang magbasbas sa lesson na to, na nawa ang sinuman, Panginoon, na nakakarinig, o Diyos, hallelujah, ay magkaroon ng kaliwanagan, sapat na unawa, Panginoon, upang tumibay ang aming pagkakilala na walang Diyos na lumikha, walang Diyos na pumarito, walang ibang Diyos na naghihintay, Panginoon o God, hallelujah, sa amin, Panginoon o God, pagbabago, hanggang kami, Panginoon o God, hallelujah, ay kuhanin mo, kundi ikaw lang, Lord Jesus. Kaya, Panginoon, sa iyo ang aming pananampalataya, sa iyo ang aming paggalang, sa iyo ang aming pagmamahal, sa iyo ang aming worship, sa iyo ang aming service, Panginoon. Ikaw, O Diyos, sa magpala sa lahat, Panginoon, O God, maraming mga kaisipan ang mabuksan, maraming mga tao, Panginoon, O God, hallelujah, ang dumuon sa pananampalataya na ikaw lang, O Diyos, hallelujah, ang nag-iisang Diyos na naghahatid ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya i-bless mo, Panginoon, O God, ang bawat isa. Salamat sa kanila, Panginoon. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, O God, ang mga kaluluwa na mararating nito, O Diyos, hallelujah, samantalang ikaw, Panginoon, O God, at wala ng iba na mapapurihan, at gawin din tumanggap, O Diyos, ng kaluwalhatian. Sa iyo po, Panginoon, O God, ang lahat ng iyon, kasama rin ang aming pagmamahal at pasasalamat na inihahatid po namin ng buong paggalang, Panginoon, sa iyo lang pong banal at nag-iisang pangalan lang. Sa pangalan mo po, Jesus, na aming Diyos. Amen. So, thank you sa inyong lahat, mga kapatid, at thank you, Jesus. God bless, Pastor Nestor.
At maging sa iyo, Sister Bridget. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Martina, God bless. At pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Babay na po.